Magandang umaga, Sir Jay, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay po ngayon. At sir, yung sinasabing dambuhalang taas presyo ho na sinasabi ho 10.50 ho dun sa diesel at dito naman ho sa sinasabing gasolina ay 4 pesos ho yung itataas. Ano ho yung reaction nyo dito, Chairman? Alam mo, dagdag na pasakit po ito sa sektor ng transportasyon, lalong-lalo na po sa aming mga tsuper na napakahirap na po ng biyahe at ilang buwan na hindi naman po bumababa talaga ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pasakit po ito at panibagong dagok po ito sa aming hanay. At Chairman, kung bibilangin ho natin sa piso at sentimo, magkano ho yung tinatayang mawawala ho sa pang-araw-araw na kita o yung sinasabing take-home pay ng isang ordinaryong tsuper ng jeep ho dahil sa sinasabing dagdag singil ho na ito, Chairman? Kung kukumputin po natin ang nawawalang kita po ng tsuper na pinaghahatian po ng operator Mhm. ay umaabot na po sa 600 pesos, Sir Jay. Mhm. Ipapaliwanag ko lang, sa isang araw po nakaka 1,500 kami, mga ganon na kita. Pero yun ay pinaghahatian po ng driver at ng operator para din dun sa maintenance ng sasakyan. Mhm. So hindi po lahat yun kita talaga. Pero ngayon po sa ang nawawalang kita ay umaabot na sa 600 pesos. Madadagdagan pa po yan pagdating po ng Martes na tinataya na aabot na po ng 700 pesos. Unti-unti pinapatay tayo nitong mga oil companies nito. Hindi lamang po ang mga public utility vehicle, mga karaniwang tsuper, pati po yung mga motorista na gumagamit nito. Hindi porket may mga sasakyan ay may kakayanan na talagang gumastos ng ganong kalaking halaga para lamang maging convenient para sa ating mga motorista. Mhm. Ah, hindi natin alam kung ano ang plano ng Department of Energy dito, papaano mapipigilan o papaano makakausap itong mga oil companies na nagsasamantala lamang. At Chairman, dahil ho dito sa sinasabing bigat ho nitong dagdag presyong ito, may pinaplano ho ba yung, kumbaga, may kinasa ho ba tayong tigil pasada o malawakang kilos protesta, yung manibela ho, sa mga susunod na araw, para ipakita ho yung inyong pagkundina dito sa sinasabing taas presyo, Chairman? Opo, ngayong linggo po ay kami ay magpupulong para po balangkasin yung susunod na transport strike at protesta na gaganapin natin. Tinitignan pa namin po kung ano yung eksaktong petsa na ilulunsad namin ito bago mag-SONA o mismong sa araw ng SONA. Mag-a-update po kami sa susunod na Martes. At Chairman, kasalukuyan nga, kumbaga, pinag-aaralan ho nitong LTFRB ho, yung sinasabing pagbabalik ho nitong fuel subsidy para sa mga PUB drivers. Para sa Manobela ho, sapat nga ba yung sinasabing tulong na ito? O tingin nyo ho ay band-aid solution lang ito na mabilis din hong mauubos, Chairman? Alam niyo po, long overdue na yung per increase na hinihingi po natin. Dapat matagal na po ito at dapat noon pa na kasagsagan ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ang haba po ng tiniis ng transport sector ng motorista, ng mamamayan at ordinaryong Pilipino. 5 buwan na tiniis natin itong bigat nitong dulot ng oil price hike. Hindi natin napakinabangan pati yung special power o emergency power ng Pangulo dahil LPG lamang at kerosene na hindi naman namin ginagamit ito sa pamamasada. Mhm. Hindi naman ito ang ginagamit namin ang kinakarga sa aming mga sasakyan. Kaya napakalaking dagok po ito sa amin. Napakalaki itong bigat din na binitbit ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ng mga tsuper, ay wala po talagang tulong na papaano mapapababa itong presyo ng mga produktong petrolyo. At Chairman, may mga televiewers din ho kasi kami nagtatanong dito. Ang tinatanong ho nila, kumbaga, hihirit ho ba yung manobela ng dagdag pamasahe o sinasabing fare hike para masalo ho yung bigat ng presyo ng langis? O sinasabi, naniniwala kayo na mas kawawa ho yung mga commuters kung gagawin to, Chairman? Nung mga panahon na unti-unti lang po ang taas ng presyo ay ayaw natin na pasanin din sana ito ng mga commuters.
halos 100% na po ang itinaas nitong mga produktong petrolyo. Papaano naman po kami? Papaano naman yung pamilya namin at papaano yung maintenance nitong aming mga pinapasadang mga jeepney, UB Express at iba pang mga sasakyang panlupa? Paano kami makakabawi o paano namin ito maisasaayos kung napupunta na lamang sa mga gasolinahan yung kinikita po namin? At Chairman, kamakailan ho hiningi ho ng pasang masda ho kay Pangulong Bongbong Marcos ho na alisin yung sinasabing suspension sa naunang provisional fare hike. Kaisa ho ba yung manobela sa panawagang ito, Chairman? Nabuksan Opo, ho kaisa yung po. buksan na kumbaga sinasabi ho dito, nabuksan agad na Malacanang yung pinto para sa taas pasahe ho bago pumatak yung araw ng Martes, Chairman? Tama po kayo at kasama po tayo dyan na nananawagan. Actually, may pinost tayo dyan na dun sa kabilang grupo na ako mismo po yung nananawagan na ibalik na po kumbaga bawiin na ng ating Pangulo yung pag-suspend niya dati doon sa fare hike. At Chairman, matanong ko lang din ho, meron ho ba kayong mensahe o nais na iparating kay Pangulong Bongbong Marcos at gayon din ho sa Department of Energy para matigil ho itong sinasabing linggo-linggong pasakit ho sa sektor ng usaping transportasyon, Chairman? Nananawagan po tayo sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., na sana ho maawa po kayo sa transport sector, sa mga motorista, magkaroon po kayo sana ng puso na kami ay makapaghanap buhay pa. Naniniwala kami na ibibigay niyo po ito sa lalong madaling panahon. At sa Department of Energy, mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., na sana po na tanungin man lang ano ba ang ginagawa nitong Department of Energy para maibsan po yung pahirap dulot nitong mga sunod-sunod na oil price hike at papaano matutugunan yung pagsirit o paglobo ng presyo nito na hindi po masyadong maaapektuhan katulad nito na dito lang naman tayo sa kalapit na mga bansa natin kumukuha at wala ba tayong stock na pangmatagalan para hindi ho natin maramdaman yung ganitong kabigat na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Ilang buwan na po na dinaranas natin ito pero mukhang wala pa rin pong solusyon kundi ayuda, ayuda, ayuda. At Chairman, maisingit ko lang ho ito. Patuloy pa rin ho yung inyong panawagan na tanggalin ho yung excess tax ho at yung VAT sa langis, pati na ho yung tuluyang ibasura sa oil deregulation law ho, Chairman. Opo, matagal na po nating ipinapanawagan na ibasura itong oil deregulation law dahil ang nakikinabang lamang dito ay yung mga negosyante ng petrolyo, yung pagsuspinde nitong excise tax at saka value added tax na matagal na nating hinihiling sa ating mahal na Pangulo pero hanggang ngayon po hindi natin ito maramdaman at hindi ito ma-implement. At Chairman, panghuli na lamang ho, ano ho yung pakiusap o mensahe nyo dito sa ating mga commuters na labis yung nangangamba o natatakot ngayon sinasabing baka magka-crisis ho dito sa mga sasakyan at gayon din ho sa pagmahal ng pamasahe sa darating ho nitong Martes. Opo, tayo po ay umaapila at nakikiusap sa ating mga mahal na mananakay na sana po ay maintindihan ninyo dahil nakita nyo naman kung gaano po kahirap ang dinaranas natin na pamamasada dahil pasan-pasan po namin ang bigat nitong sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At nang sa ganun ay may masakyan pa rin kayo papasok sa inyong trabaho, papasok sa inyong eskwela. At maraming salamat Sir Chairman Mar Balbuena mula ho sa grupong Manobela. Sir, salamat ho sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Maraming salamat po at mabuhay din po kayo.